dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Ay, nako, mabuti pa si Harry Roque, laging may bago. Diskarte nung nakaraang administrasyon. Yan ang bago kay Attorney Harry Roque. Pero bago ang lahat, ako naman ay makikiusap lang. Baka pwede nyo namang isubscribe at suportahan itong maliit na channel ko. Ipapanood ko sa inyo itong video ni Attorney Harry Roque. Bago natin husgahan. Kayo ang humusga. Panoorin muna natin sandali. Hindi po totoo na ngayon lang nangyayari itong higwaan. Nangyari din po yung water cannon incident sa panahon ni Presidente Duterte. Hindi naman ibig sabihin na palibasa BFF, wala silang naging higwaan. Nagkaroon din po ng water cannon incident dahil dyan sa Ayungin. At nung pinatawag niya yung ambassador ng China, talagang sinabi ni Presidente, siguraduhin mong walang mamamatay akong sundalo. Dahil pag minamatay na sundalo, ibang usapin na yan. Pero naiwasan na po ang mga water cannon incident dahil alam natin kung anong nagpapagalit sa China, yung pagbabadala ng supplies. Ayan. Diskarte. Ipapagawa mo yung sarili mong barko sa sarili mong teritoryo, ano? So, kailangan pa palang ilihim. Yan ang diskarte. Pwede ba yon? Halimbawa, magpapagawa ako ng bahay ko dun sa sarili kong lote. Mantalang ako naman talaga ang may-ari. Parang hindi yata maganda. At siya nga pala, isingit ko lang sandali ito. Panoorin mo po dito ito po ay si dating Pangulong Duterte. Panoorin nyo mabuti. I announced a change of the direction of our foreign policy from being pro-Western to just neutral. Just playing it safe in the meantime because there might be really a trouble brewing. So, nandito lang ako sa gitna. That's the reason why I went to China and I was prudent enough to bring along my cabinet members at the time, early days. Some of them are now here. Yung mga military, sir, General Anyo was then a General Chief of Staff. Delphine Lorenzana, Secretary Lorenzana was pati maraming Esperon was there, sir. So just to make sure. And pointedly, I said to President Xi Jinping, in front of everybody, the two panels opposite each other. Sabi ko, Mr. President, there was a long discussion, but I said, Mr. President, I know that we have conflicting claims, but I have plans of going to the West Philippine Sea to dig my oil. Tapos, sir, ang sagot ni President Xi Jinping, almost in whisper, parang ganito, sir, magkaharap. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time, be prudent about it. Sabi ko, magdig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, Mr. President, please do not do that. Please do not do that. You will just sour up, or, have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, there will be trouble. There will be trouble. There will be trouble. Ayun pala. Teka muna. Natakot ba si President Duterte o ito yung tinatawag ni Roque na diskarte? Galing naman na diskarte, ano? Kayo nang magsabi kung ano yan. Kung natakot ba siya o talagang diskarte lang niya yan. Ituloy natin yung video ni Attorney Roque. Now, mayroong bang secret agreement na hindi magpapadala ng supplies at magpapadala ay tubig at pagkain lamang? Wala. Dahil, kung iisipin ninyo, napakabulok na yan, Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag yung iwagay-way. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede naman diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Teka muna.
yung protektahan mo yung sarili mong teritoryo, ikaw pala ang naghahamon ng gulo. Ganun ba 'yon? Ikaw lang ang nagpo-proteksyon or ikaw lang ang nagbibigay ng proteksyon sa sarili mong bakuran, ika nga. Tapos ikaw pa pala yung naghahamon ng gulo. Malabo yata ito Tuloy natin. Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo. At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino. Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong namamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka lulusog doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang giyera na ating mapapanalo. Kaya nga nagtatanong ako ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan. Hindi mo ilalagay sa peligro, hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino, dahil alam natin, walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera. Para mo ng awa, kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka namang magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines, even if you served only 2 years of your term. Pero wag naman sanang dahilan na yung pag-iisip ang maging siya sa buhay ng mga Pilipino. I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth. Agree ba kayo? Disagree? Ayan. Siya na ang nagtatanong, agree ba kayo or disagree? Para sa akin, disagree ako. Kung kayo naman natatanungin ko, agree ba kayo or disagree? Paki-comment naman. Hanggang dito na lamang po. Mag-comment naman kayo para malaman ko rin yung saloobin ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat.